Maraming Pinoy ngayon sa Saudi Arabia ang kumakanlong sa proteksyon at pangangalaga ng ating embahada doon. Matatandaang nagpaalala ang hari ng naturang bansa na ayusin ang lahat ng mga dokumento ng mga aliens sa kanilang bansa nang maiwasan ang parusang maaring ipataw sa kanila. Para sa detalye, balitaan mo kami Aya Makalma. Magkakaroon na ng pansamantalang tirahan ang 1,000 overseas Filipino workers ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia, habang inaayos ng embahada ang mga kaukulang dokumento ng bawat OFW na nasa Jeddah. Aabot naman sa 300 kababaihan at bata ang mabibigyan ng shelter sa darating na Biyernes. Ng malaking kublihan ang embahada para sa mga Pilipinong ilang linggo nang nakatira sa labas ng embahada. Ayon kay Assistant Secretary Raul Hernandez, nahihirapan ang embahada na humanap ng mas malaking pasilidad para sa mga Pilipino dahil nais ng buong grupo na magkasama sila sa isang lugar. We have offered an accommodation facility to the people there. But our people, in a way, did not respond to this offer of an accommodation. Ang gusto ng ating kababayan, sama-sama sila lahat. But that's the problem, you know. That's a big challenge for us to find a place, a big place, na lahat ng mga about 1,000 OFWs could be accommodated altogether. Gayunman, hinihingi ng embahada na aprobahan ng Ministry of Education kung maaaring gawing tirahan ang gymnasium ng isang eskwelahan sa Jeddah. Nag-alok naman ang isang businessman ng isang housing facility at ang ikatlong option ay binuksan ng embahada sa Jeddah para sa mga OFW bilang kanilang tirahan. Dagdag pa ni Hernandez na patuloy na namamahagi ng pagkain, tubig, kumot at insect spray ang konsulado sa mga OFWs. This coming Friday, we are hoping that about 300 of those who are in the encampment would be sheltered in these two facilities. Then by the weekend, we are hoping that majority of them will already have been moved to a bigger shelter. Hanggang sa ngayon ay naghihintay pa ang Department of Foreign Affairs sa sagot ng gobyerno ng Saudi Arabia ukol sa request kung maaaring tanggalin ng fees, penalties at ang no objection certificate bilang requirement ng pamahalaan. Ito'y upang maiwasan arestuhin at ipadeport ang mga ilegal na Pilipinong nasa Jeddah. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Makalma.